Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa lahat na patuloy na sumusubaybay dito sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ako po si Sister Glandy Gimpes ng CRC Dasmariñas Daughter Church. Samahan po ninyo ako sa pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa panibagong umaga na ibinigay niyo po sa amin. Samahan po ninyo kami sa aming pag-aaral ng inyong mga salita sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong Bible title na babasahin ay mula sa Levitico 22:4-8 na may pamagat na Example of Things that Might Defile a Priest. Ako po ay babasa mula sa Tagalog version. Ang sabi po dito, ang sino man sa angka ni Aaron na may sakit sa balat na parang ketong o kaya'y may tulo ay hindi dapat kumain ng anumang bagay na banal hanggang hindi siya gumagaling. Sinong makahawak ng bagay na naging marumi dahil sa bangkay o dahil sa lalaking nilabasan ng sariling binhi? Sa mga hayop o taong itinuturing na marumi ay ituturing na marumi hanggang kinagabihan. Hindi siya makakakain ng pagkaing banal hanggang hindi siya nakakapaligo. Paglubog ng araw, ituturing na siyang malinis at makakakain na ng pagkaing banal na inilaan sa kanya. Ang mga pari ay hindi rin maaaring kumain ng karne ng hayop na namatay o pinatay ng kapwa hayop, sapagkat iyon ang makakapagparumi sa kanila. Ako si Yahweh. Sabi ng Diyos sa ating binasa, hindi pwedeng kumain ng pagkaing banal ang sinuman sa angka ni Aaron na may sakit sa balat na parang ketong, may tulo, humawak sa bangkay o yung mga bagay na itinuturing na marumi. Ito ang utos o alintuntuning ibinigay ng Diyos sa mga Israelita na dapat nilang sundin dahil nais ng Diyos na siya'y dapat parangalan at igalang. Ayaw ng Diyos na lapastanganin ng mga Israelita ang kanyang pangalan. Kailangang malinis ang iyong katawan ayon sa tuntuning ibinigay ng Diyos sa mga Israelita at angka ni Aaron upang ikaw ay makakain ng mga bagay na banal o sagrado sa harapan ng Diyos. Kailangang walang anumang kapintasan na makikita sa iyo bago ka humarap sa Diyos at maghandog sa Kanya. Sa panahon ng lumang tipan, makikita po natin na ang pisikal na katawan ng tao ang tinutukoy dito. Kailangang malinis bago humarap at maghandog para sa Diyos. Pero sa panahon ngayon, sa bagong tipan sa ating mga Kristiyano o tayong mga Kristiyano, hindi ka pwedeng maglingkod at maghandog sa Diyos kung puno ng karumihan ang iyong puso. Dahil nais ng Diyos na siya'y parangalan at igalang ng lahat ng tao, at sino mang may gampanin sa paglilingkod sa Diyos ay dapat mapanatili niya ang malinis na pamumuhay na nagbibigay ng kalugaran sa Diyos, sapagkat tayo'y nilinis ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon at napawalang sala sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At ngayon, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Hesukristo. Tinatamasa natin ngayon ang kagandahang loob ng Diyos. Sabi sa Roma 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Para po sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa aming natutunan sa umagang ito. Nawa po tumimo sa aming puso't isipan ang iyong banal na salita. Idinadalangin ko din po ang nalalapit na barangayan eleksyon na magkaroon po ng isang maayos at mapayapang eleksyon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa aming programang Tinapay Mula sa Langit. Muli po ninyo kaming subaybayan bukas sa ganitong oras, 5:30 ng umaga para sa pang-araw-araw na pagninilay sa salita ng Diyos. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang mas marami pa ang maabot at mapagpala ng salita ng Panginoon. Muli, magandang umaga and God bless us all.